Hindi ka mabubuhay ng 1 linggo kung wala kami. Tumagos sa puso ni Romy ang bawat salita. Mas masakit pa sa sampal. Mas malalim pa sa saksak. Ang mga salitang yun ay hindi nanggaling sa isang kaaway, kundi sa kanyang manugang na si Veronica. At sa harap mismo ng kanyang kaisa-isang anak na si Miguel. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang hapagkainan. Nakita ni Romy kung paano yumuko si Miguel, ang kanyang anak, at nagpatuloy sa pagkain na para bang walang narinig, walang pagtatanggol, walang imik. Doon nagsimula ang pagguho ng lahat. Ang huling patak ng kanyang pagtitiis. Kaninang madaling araw, gaya ng dati, unang nagising si Romy. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniinda ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Sa edad na 72, hindi na maikakaila ang pagod sa kanyang katawan. Pero mas pagod ang kanyang puso. Nagtimpla siya ng kape at sinimulan ang paghahanda ng almusal, sinangag, itlog, at ang paboritong tapa ni Miguel. Amoy pa lang ay bumabalik na ang mga alaala ng masayang kahapon. Mga panahong si Elenita pa, ang kanyang yumaong asawa, ang reyna ng kusinang ito. Mga panahong ang nangiti ni Miguel ay abot tenga kapag naamoy ang luto ng ama. Ngayon, abo na ang lahat ng iyon. Unang bumaba si Veronica. Balot sa mamahaling seda na pantulog, amoy pabangong tila kayang bumili ng isang buong bahay. Dumiretso siya sa ref, kumuha ng yogurt at prutas at umupo sa tapat ni Romy na para bang hangin lang ito. Good morning, ma'am. Bati ng kasambahay na si Dahlia. Morning? Walang ganang sagot ni Veronica. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Romy. Maya-maya, bumaba na rin si Miguel. Suot ang kanyang pang-opisina. Agad na sumilay ang isang pilit na ngiti sa labi ni Romy. Miguel, anak, ipinagluto kita ng paborito mo. Sabi niya, ang boses ay may bahid ng pananabik. Ngumiti si Miguel, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat pa. Ngunit bago pa niya maabot ang tapa, nagsalita si Veronica. Miguel, honey, didn't the doctor tell you to lessen your intake of oily foods? Here, have some oatmeal. Anya, inilapag ang isang mangkok sa harap ng asawa. Napahiya si Romy. Tahimik niyang inilayo ang platong hawak. Ang eksenang yon ang nagtulak sa kanya na magsalita. Habang kumakain sila, sinubukan niyang buksan ng isang paksa. Miguel, napansin ko lang, parang may tumutulo na sa bubong ng kwarto ko. Baka pwedeng hindi niya natapos ang sasabihin. Papa naman, putol ni Veronica. Ang boses ay matinis at puno ng iritasyon. Ilang beses na nating napag-usapan to. Kung may problema, sabihin mo kay Dahlia. That's her job. Huwag mong abalahin si Miguel sa mga ganyang maliliit na bagay. His mind is on the company, on our future. Pero, wala nang pero, Papa. You are retired. Magpahinga ka na lang. Kami na ang bahala sa lahat. Hindi ba't masarap ang buhay mo rito? May pagkain, may bubong, may nag-aasikaso sa'yo. Bawat salita ni Veronica ay tila isang insulto. Tumingin si Romy kay Miguel, naghahanap ng kahit katiting na suporta. Pero ang anak niya ay nakayuko pa rin, isang duwag. At doon na binitiwan ni Veronica ang mga salitang tumapos sa lahat. Kaya please lang, huwag ka nang dumagdag sa problema. Maging thankful ka na lang. Dahil sa totoo lang, hindi ka mabubuhay ng 1 linggo kung wala kami. Pagkatapos ng mga salitang yon, tumayo si Romy. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Dahlia. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang bigat. Isinara niya ang pinto. Napaupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa litrato ni Elenita na nasa ibabaw ng kanyang tokador. Biglang uminit ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang nanginginig na kamay. Elenita, pagod na ako. Bulong niya sa hangin. Sobra na. Hindi siya isang pabigat. Hindi siya isang pulubi na pinupulot lang ang mga tira-tira. Ang bahay na ito, ang kotseng gamit nila, ang kumpanyang ipinagmamalaki
ni Miguel. Lahat iyon ay galing sa dugo at pawis niya. Isinuko niya ang lahat para sa anak. Pero kapalit nito ay ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Tapos na ang pagtitiis. 2 taon. 2 taon niyang pinaghandaan ang araw na ito. Bawat insulto, bawat pagwawalang bahala ay isang gatong na nagpaalab sa kanyang desisyon. Tumayo siya. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang itim na maleta. Hindi ito maalikabok. Handa na ito. Sa loob niyon ay ang mga damit, kaunting pera, at lahat ng dokumentong magpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsulat. Kailangan ko ng panahon para sa sarili ko. Iyon lang, walang paliwanag, walang sumbatan. Hinatid niya ng tingin ang buong silid. Pagkatapos ay ang buong kabahayan mula sa siwang ng pinto. Ang bahay na itinayo niya mula sa kanyang mga pangarap ay naging kanyang kulungan. Hating gabi, nang ang buong bahay ay mahimbing na sa pagkakatulog, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang lingon likod. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng lamesa sa sala kung saan siguradong makikita ito kinaumagahan. Sa kanyang paglabas, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Romy na malaya siyang huminga. Isang marahang pagsara ng pinto ang naging hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang simula ng kanilang pagbagsak. Nagising si Miguel sa tunog ng kanyang alarm. 6:00 ng umaga. Automatiko siyang bumangon. Ang isip ay nasa pulong na kailangan niyang puntahan sa opisina. Sa gilid ng kama, naroon pa si Veronica, mahimbing na natutulog. Ang mamahaling kumot ay yakap-yakap. Saglit siyang natigilan. Naalala ang nangyari kagabi sa hapagkainan. Ang masasakit na salita ni Veronica, ang katahimikan niya, may kumurot sa kanyang dibdib, isang maliit na tinik ng konsensya. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Ganoon lang talaga si Veronica. At si Papa naman, masyadong maramdamin. Bumaba siya para magtimpla ng kape. Inaasahan niyang makikita ang kanyang ama na nagkakape na rin sa kusina, gaya ng dati, pero wala ito. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Nakita niya ang isang pirasong papel na nakapatong sa gitna ng lamesa. Kinuha niya ito. Kailangan ko ng panahon para sa sarili ko. Iyon lang ang nakasulat. Simple, maikli, pero may bigat. Kinabahan siya, pero hindi niya alam kung bakit. Sakto namang bumaba si Veronica. Naghihikab pa. Honey, nasaan ang almusal? Tanong nito, bago napansin ang papel sa kamay ni Miguel. Ano yan? Ipinakita niya ito sa asawa. Binasa ito ni Veronica at isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hay nako, nagdrama na naman ang matanda. Hayaan mo siya. Babalik din yan kapag naubusan na ng pera o kaya kapag nagutom na. Parang may nabunot na tinik sa dibdib ni Miguel. Napalitan ng inis ang kanyang kaba. Siguro nga tama si Veronica. Nagtatampo lang si Papa. Saan naman kaya siya pupunta? Tanong ni Miguel. Ewan ko. Baka sa mga kamag-anak natin sa probinsya. Hayaan mo na. At least, tahimik ang bahay. Tara na. Mag-order na lang tayo ng breakfast. I'm craving for waffles, sabi ni Veronica. Kinuha ang cellphone at nagsimulang maghanap sa food app. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Tama si Veronica. Babalik din si Papa. Lumipas ang umaga. Pumasok sa opisina si Miguel, habang si Veronica naman ay nagpunta sa mall para sa kanyang lingguhang retail therapy. Bandang tanghali, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting si Miguel, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Si Veronica, hindi niya ito sinagot. Tumawag ulit. At ulit. May kasama ng text message. Sagutin mo to, Miguel. Urgent.
Nag-excuse siya sa meeting at sinagot ang tawag. What's wrong? Inis niyang tanong. Nakakahiya, Miguel. Sigaw ni Veronica mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay matinis at nanginginig sa galit. I was about to pay for this new bag and my card got declined. Declined. Alam mo ba, yung kahihiyan na yon, pinagtinginan ako ng mga tao. Napakunot ang noo ni Miguel. Baka system error lang, honey. Try mo yung isa mong card. Sinubukan ko na lahat. Declined silang lahat. Anong nangyayari, Miguel? Tinawagan ko yung bangko, ang sabi, there's a hold on the account placed by the primary account holder. Ano ang ibig sabihin nun? Biglang nanlamig ang mga kamay ni Miguel. Primary account holder, ang kanyang ama. Honey, calm down. Tatawagan ko ang bangko. Baka nagkamali lang sila. I'll fix this, sabi niya. Kahit na ang sarili niyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Pagkatapos ng tawag, agad niyang tinawagan ng kanilang personal bank manager. Good afternoon, Sir Miguel. Bati ng manager. Ben, anong nangyayari sa account namin? My wife's cards were declined. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Tila may tinitingnan sa computer. Yes, Sir Miguel. I was about to call you. Nag-issue po kasi ng freeze order si Sir Romy sa lahat ng joint accounts ninyo kaninang umaga, including the corporate payroll account. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Miguel. Hindi lang ang personal na gastusin nila, pati ang sa kumpanya. Ano? Paano niya nagawa yon? Hindi ba't kailangan din ng pirma ko? Under the original account agreement, Sir Miguel, your father is the sole primary signatory. His signature is enough to freeze or even close the accounts. I'm sorry but my hands are tied. Kailangan niyo po siyang makausap para malift ang order. Ibinaba ni Miguel ang telepono. Tuliro. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mula sa itaas, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam lang. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, pakiramdam niya ay siya ang langgam na anumang oras ay maaaring matapakan. Nag-aalala na siya. Hindi na ito simpleng pagtatampo. Ito ay isang plano. Bumalik siya sa kanyang mesa, sinusubukang pakalmahin ang sarili nang may mapansin siyang bagong email sa kanyang inbox. Galing ito kay Attorney Mendoza, ang hepe ng kanilang legal department. Ang subject, Urgent. Legal notice from Mega Build Corp. Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay. Sir Miguel, this is to inform you that we have received a formal letter from Mega Build Corp. They are threatening legal action and the immediate termination of our partnership due to an alleged breach of contract concerning the intellectual property rights of the Quake-Proof Foundation technology used in all our major projects. They are requesting proof of ownership within 48 hours. Please advise on how to proceed. Hindi na humihinga si Miguel. Quake-Proof Foundation Technology. Ang teknolohiyang nagpanalo sa kanila ng lahat ng malalaking kontrata. Ang sikreto ng kanilang tagumpay. Ang teknolohiyang dinisenyo ng kanyang ama. Hindi matanggap ni Veronica ang nangyayari. Ang kahihiyan, ang kawalan ng kontrol. Para sa isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya, ang araw na ito ay isang bangungot. Pagka-uwi niya mula sa mall, padabog niyang isinara ang pinto ng kanilang mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay tila nang uuyam ngayon. Ang mga mamahaling muebles, ang mga paintings sa pader, lahat ay mga paalala ng isang buhay na unti-unting kinukuha sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig pa rin sa galit. Mayroon siyang isang alas, si Marisa, ang kaibigan niyang vice president sa bangko, kung saan sila may account. Idenial niya ang numero. Sa pangatlong ring, sumagot ito. Marisa, thank God you answered. Bunggad ni Veronica, ang boses ay pilit pinapakalma, pero hindi maitago ang pagkaapurado. V, napatawag ka? I'm in a meeting. Sagot ni Marisa, halatang abala. I know, I'm sorry.
Pero this is an emergency. About our accounts. May naglagay ng hold order. That old man is trying to ruin us. Magagawa mo bang alisin yon? Please, I'll make it worth your while. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. I can't do that. Malamig na sagot ni Marisa. Nakita ko ang account ninyo. Ang order ay galing mismo kay Sir Romy Reyes, ang primary signatory. It's a legal document. Kung gagalawin ko yan, ako ang makukulong. What? Anong legal document? Matanda na siya? Baka hindi na niya alam ang ginagawa niya. Giit ni Veronica. He came here this morning with his lawyer, Veronica. He looked perfectly fine and very determined. I'm sorry, there's nothing I can do. This is a family matter. Ayusin ninyo na lang. Sabi ni Marisa, ang tono ay formal at walang bahid ng pagiging magkaibigan. Bago pa makasagot si Veronica, ibinaba na nito ang tawag. Click! Napatitig si Veronica sa cellphone. Hindi makapaniwala. Si Marisa, na laging tumatawag sa kanya para manghingi ng pabor, na iniimbitahan niya sa mga party, ay tinrato siyang parang basura. Ang pader na itinayo niya gamit ang pera at impluwensya ni Miguel ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Miss Veronica, huling paalala. Ang 2 milyon mong utang ay 3 buwan nang due. Tumutubo na ito araw-araw. Magbayad ka kung ayaw mong sa pamilya mo kami maningil. Nanlamig ang buong katawan ni Veronica. Ang mga lihim niyang utang, ang mga pagkatalo sa stock market na pilit niyang tinatago kay Miguel, ang perang ginamit niya para mapantayan ang luho ng kanyang mga kaibigan. Nagsimulang manginig ang kanyang labi. Ito na ang kinatatakutan niya. Nilibot niya ang sala, hindi mapakali, tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang kanyang pag-iisip ay nagiging desperado. Kasalanan ito ng matandang iyon. Kung hindi siya umalis, hindi mangyayari ito. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang porselanang florera na nakapatong sa isang mesa. Regalo iyon sa kasal nila, nagkakahalaga ng 250,000, isang simbolo ng kanilang kayamanan. Sa isang iglap, binalot siya ng matinding galit. Kinuha niya ang florera at buong lakas na ibinato sa pader. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napaluhod si Veronica sa gitna ng mga bubog, humihingal. Ang luha at galit ay nag-uunahan sa kanyang mukha. Ma'am, okay lang po kayo? Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Dahlia, ang kanilang kasambahay, baka sa mukha nito ang pagkatakot at awa. Ang tingin na iyon, ayaw na ayaw ni Veronica ang tingin na iyon. Ang tingin ng isang hamak na utusan na naaawa sa kanyang amo. Lumabas ka! Sigaw ni Ea. Mabilis na tumalima si Dahlia. Naiwan siyang mag-isa. Basag. Katulad ng florerang winasak niya. Kinagabihan, pagdating ni Miguel, sinalubong siya agad ni Veronica. Ang desperation niya ay naging isang agresibong plano. Miguel, we need to do something. Your father is out of his mind. He's trying to destroy us. We need to sue him. Sabihin natin sa korte na ulyanin na siya, na hindi na valid ang mga pinipirmahan niya. Pero hindi kumibo si Miguel. Nakatayo lang ito sa may pinto. Maputla ang mukha. Ang mga mata ay walang buhay. May hawak itong isang brown na folder. Ang itsura niya ay parang isang taong nakakita ng multo. Miguel, nakikinig ka ba? Sabi ko, idemanda natin ang ama mo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Miguel. Ang mga mata niya ay blangko. Puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Veronica dati. Isang malalim na kawalan ng pag-asa. Hindi lang pera ang problema, Veronica. Sabi niya, ang boses ay mahina at basag. Hindi lang ang mga bank account. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Ang buong kumpanya. Huminto siya. Tila hirap lunukin ang mga susunod na salita. Kay Papa pala. Hindi pinansin ni Miguel ang sigaw ni Veronica.
Hindi niya pinansin ang mga bubog sa sahig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang pangungusap na binitiwan niya mismo. Ang buong kumpanya, kay Papa pala. Ang mga salitang yon ay hindi lang para kay Veronica, para rin yon sa sarili niya. Ang pag-amin sa isang katotohanang kanina niya lang natuklasan sa opisina ni Atty. Mendoza. Kaninang hapon, pagkatapos ng tawag mula sa bangko, nagmamadali siyang nagpunta sa abogado ng kumpanya, dala ang email tungkol sa banta ng Megabuild Corp. Inaasahan niya ang isang simpleng solusyon, isang pirma, isang dokumento, pero ang ibinungad sa kanya ay ang simula ng kanyang pagbagsak. Sir Miguel, ito po ang kopya ng patent registration para sa Quakeproof Foundation Technology, sabi ni Atty. Mendoza, isang matandang abogadong matagal nang nagsisilbi sa kumpanya. Inilapag nito ang isang makapal na dokumento sa lamesa sa pagitan nila. Kinuha ito ni Miguel. Binuklat niya hanggang sa unang pahina. Naroon ang isang pangalan, malinaw na nakaprinta, sa ilalim ng titulong Inventor, Patent Holder. Romy Villanueva Reyes. Dahan-dahang sinundan ng kanyang daliri ang bawat letra ng pangalan ng kanyang ama. Paulit-ulit. Tila umaasang sa susunod na pagbasa ay mag-iiba ito, pero hindi. Paano? Akala ko sa akin na ito. Ako ang CEO. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya. Halos pabulong na, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Umiling si Atty. Mendoza. Ang posisyon ninyo bilang CEO ay totoo, sir. Pero ang pagmamay-ari sa teknolohiyang bumubuhay sa kumpanya ay iba. Hindi ito kailanman inilipat sa pangalan ninyo. Your father holds the absolute rights. Sa madaling salita, Sir Miguel, kung wala ang pirma niya, walang bisa ang kahit anong kontratang pinasok natin gamit ang teknolohiyang yan. Parang isang malakas na suntok sa sikmura, ang bawat salita ang abogado. Biglang bumalik sa alaala ni Miguel ang isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. College student pa lang siya noon. Hirap na hirap sa isang project sa engineering. Nakaupo sila sa lumang lamesa sa kanilang dating bahay. Si Papa Romy niya, pagod galing sa trabaho, ay matiyagang gumuguhit ng mga diagram sa isang papel. Anak, ang pundasyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi nito habang ipinapaliwanag ang mga prinsipyo ng structural integrity. Maaari kang magtayo ng pinakamagandang bahay sa mundo, pero kung mahina ang pundasyon, babagsak din ang lahat. Ang kanyang ama, ang pundasyon ng kanyang pag-aaral, ang pundasyon ng kanyang karera, ang pundasyon ng kumpanyang akala niya ay siya ang nagtayo. Napahawak si Miguel sa kanyang sentido, ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang mga parangal, ang mga article sa business magazines, ang paghanga ng mga tao. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang impostor sa sarili niyang kaharian. Nagpaalam siya sa abogado at bumalik sa kanyang opisina. Dati, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng Reyes Construction ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, pakiramdam niya ay bawat empleyadong nakakasalubong niya ay alam ang kanyang lihim na siya ay isang huwad. Pagpasok niya sa kanyang maluwang na opisina, napako ang tingin niya sa nameplate sa kanyang pinto. Miguel Reyes, President and CEO. Parang gusto niyang matawan ng mapait. Hinaplos niya ang mamahaling mahogani na lamesa, ang malambot na katad ng kanyang upuan. Lahat ng ito ay ibinigay sa kanya. Isang regalo mula sa amang hinayaan niyang dustahin ng sarili niyang asawa. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang pekeng trono, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi dahil sa perang mawawala, kundi dahil sa kahihiyan. Umiyak siya para sa amang isinantabi niya. Umiyak siya para sa lalaking nawala sa salamin. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, si Atty. Mendoza, pinunasan niya ang kanyang luha at sinagot ito. Pilit na pinatatag ang boses. Yes, attorney? Sir Miguel,
Pasensya na sa abala. May masama pa akong balita. Napapikit si Miguel. Ano pa ba ang pwedeng mas isama sa sitwasyon? Tumawag po ang legal team ng isa sa mga supplier natin. May kinalaman sa mga utang ni Ma'am Veronica. Ginagamit daw po niya ang pangalan ng kumpanya bilang garantor sa mga personal loan niya. Nabitawan ni Miguel ang telepono. At Sir Miguel, patuloy ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay naririnig pa rin mula sa speaker ng nahulog na cellphone. Tumatawag na sila dito sa opisina. Hinahanap ka. Ang mga salita ni Atty. Mendoza ay tila bombang sumabog sa pagitan nila ni Miguel. Anong utang? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Napaurong si Veronica. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng takot. Ito na. Ang lihim na matagal niyang itinago ay sasabog na. Miguel, I can explain. Explain what? Sigaw ni Miguel, isang sigaw na puno ng galit, pagod at pagkasuklam. Ibinato niya ang folder sa sahig at kumalat ang mga papeles na naglalaman ng kanilang pagbagsak. Na ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para sa mga personal na utang mo? Na habang nagpapakapagod ako, inilulubog mo tayo sa kumunoy? Hindi mo naiintindihan. Umiiyak na sagot ni Veronica. May mga investments ako. Akala ko kikita. Kailangan kong makipagsabayan sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Para sa atin din naman yon. Para sa imahe natin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. Imahe? Anong imahe, Veronica? Ang imahe ng isang pamilyang perpekto pero basag pala sa loob? Ang imahe ng isang lalaking CEO ng isang kumpanyang hindi naman pala sa kanya? Lahat ng nakikita mo, isa lang malaking kasinungalingan. Itinuro niya ang buong paligid, ang mga mamahaling gamit, ang malaking bahay. Tayo ang kasinungalingan, Veronica. Napatigil si Veronica. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang totoong Miguel. Hindi ang sunod-sunurang asawa, kundi isang lalaking basag na basag. Kasalanan to ng papa mo, pabulong niyang sabi. Sinusubukang ibaling ang sisi kung hindi siya umalis. Huwag mong idamay si papa dito. Dagdag na sigaw ni Miguel. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Kung may isang taong totoo sa bahay na ito, siya yon. Siya na tiniis lahat ng pang-aalipusta mo. Siya na tiniis ang pananahimik ko. At anong ginawa natin? Itinaboy natin siya. Umupo si Miguel sa sofa, napasabunot sa sariling buhok. Ang bigat ng lahat ng problema ay tila pumipigas sa kanyang dibdib, hindi na siya makahinga. Ang kumpanya, ang mga utang, ang pagkawala ng kanyang ama, ang pagbagsak ng kanyang pagkatao, lahat ay nawala. Naiwang nakatayo si Veronica. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang tapang, wala na ang kanyang pagiging arogante. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Isa siyang talunan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo at paghihinagpis, isang maliit na boses ang kanilang narinig. Mommy, Daddy, why are you shouting? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may hagdanan ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Amy. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang tanawin ng kanilang anak, ang tuluyang nagpaguho sa kanila. Iyon ang sagradong bagay na nadamay sa kanilang kasakiman at pagkakamali. Tumayo si Miguel, lumapit kay Amy at niyakap ito ng mahigpit. Walang problema, baby. Nag-uusap lang kami ni Mommy. Pabulong niyang sabi. Kahit ang sariling boses ay nanginginig. Si Veronica naman ay napaupo sa sahig, sa gitna ng mga bubog, at umiyak ng walang tunog. Ang kanyang pagkatalo ay kumpleto na. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Amy, naupo si Miguel sa kanyang study.
Sa harap niya ay ang mga papeles, mga bill ng credit card, mga demand letter mula sa mga pinagkakautangan ni Veronica. Ang sulat mula sa Mega Build Corp, isang bundok ng problema na hindi niya alam kung paano sisimulan. Wala na. All is lost. Naramdaman niya ang kamay ni Veronica sa kanyang balikat. Hindi siya kumibo. Miguel, anong gagawin natin? Tanong nito. Ang boses ay basag at puno ng pagsuko. Matagal na hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa mga payo ng kanyang ama, sa mga tawa nila noong simple pa ang buhay, sa mga sakripisyo nito na binaliwala niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang kakaibang kislap. Hindi na ito galit, hindi na ito pagkalito. Ito ay determinasyon. Humarap siya kay Veronica. Ang mukha ay seryoso at matigas. Isang ekspresyong hindi pa nakikita ng asawa niya kailanman. Manahimik ka, sabi niya. Hindi pa sigaw, ngunit may bigat at awtoridad. Hahanapin ko si Papa. Huminga siya ng malalim. Tila kinukuha ang lahat ng natitirang lakas. At luluhod ako kung kinakailangan. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila, sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Unang sinasalubong ni Romy ang umaga sa paghigop ng mainit na kapeng barako. Ang amoy ng alat mula sa dagat ay humahalo sa aroma ng kape, isang kombinasyong matagal na niyang hindi naamoy. Dito sa San Felipe, walang mararangyang mansyon o mamahaling sasakyan. Ang naririto lang ay mga simpleng bahay, mga bangkang demotor na nakahilera sa dalampasigan at ang payapang tunog ng mga alon. Nakaupo siya sa isang maliit na kapihan, isang lugar na halos 2 dekada na niyang hindi napupuntahan. Romy? Romy Reyes, ikaw nga! Napalingon si Romy sa isang lalaking may kulay pilak ng buhok, pero ang nangiti ay kasing init pa rin ni si Cardo, ang kanyang matalik na kaibigan noong kabataan. Cardo, akalain mo nga naman, dito pa tayo magkikita. Nakangiting sagot ni Romy, tumayo para yakapin ang kaibigan. Ang yakap ay mahigpit, puno ng mga taon ng pangungulila. Ang balita ko sa'yo ay bigatin ka ng inhinyero sa Maynila. Anong ginagawa mo rito at nag-iisa ka? Tanong ni Cardo habang umuupo sa tapat niya. Ngumiti lang si Romy. Isa na lang akong retiradong nagkakape, Cardo. Nagpapahinga. Nagkwentuhan sila ng mga lumipas na araw, ng kanilang mga pangarap noong sila'y mga binata pa, at ng mga landas na tinahak ng kani-kanilang buhay. Sa mga oras na yon, naramdaman ni Romy ang gaan na matagal nang nawala sa kanyang dibdib. Walang Veronica na masama ang tingin, walang Miguel na laging nakayuko. Dito siya lang si Romy. Hindi isang ama, hindi isang pabigat. Siya lang. Pagkatapos magkape, naglakad-lakad siya sa dalampasigan. Ang malambot na buhangin ay tila minamasahe ang kanyang mga pagod na paa. Hinayaan niyang abutin ng dulo ng mga alon ang kanyang mga paa. Ang lamig nito ay tila naghuhugas sa lahat ng sama ng loob. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siyang huminga. Habang nakaupo sa isang malaking bato at pinapanood ang paglubog ng araw, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong pamilyar sa kanya, ang numero ng kanyang abogado. Attorney, kalmadong sagot niya. Sir Romy, magandang hapon po. Tumawag po sa opisina si Sir Miguel. Desperado na po siyang makausap kayo. Tumango si Romy, kahit hindi siya nakikita ng kausap. Ano pa ang sinabi niya? Umiiyak po, sir. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nalaman na rin po niya ang tungkol sa mga utang ni Ma'am Veronica na isinangla ang pangalan ng kumpanya. Lubog na po talaga sila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Romy. Walang tuwa, walang galit. Tanging isang malamig na determinasyon. Hayaan mo lang sila, attorney. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng lahat. Huwag mong sasabihin kung nasaan ako. Tawagan mo lang ako kung may bago. Masusunod po, Sir Romy.
Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang luma at lukot ng litrato. Ang litrato ng kanyang apo, si Amay, noong unang kaarawan nito. Napangiti siya. Para sa'yo ito, apo. Para hindi mo maranasan ang mundong binaluktot ng kasakiman nila. Bumalik siya sa tinutuluyan niyang maliit na paupahang bahay na abutan niya si Cardo na naghihintay sa beranda. Malalim yata ang iniisip mo, kaibigan, sabi ni Cardo. Naupo si Romy sa tabi nito. Tahimik nilang pinanood ang unti-unting paglamon ng dilim sa kahel na kalangitan. May problema ba sa pamilya? Tanong ni Cardo, maingat. Hindi sumagot agad si Romy. Tumingin siya sa malayong karagatan. Nagtatanim ako, Cardo. Mahinang sabi ni Romy. Nagtatanim ako ng isang puno. Diniligan ko ng pagmamahal at sakripisyo. Pero ang itinubo nito ay mga sangang may lason na sumasakal sa akin. At ngayon? Ngayon pinuputol ko ang mga sanga. Hindi para patayin ang puno, kundi para turuan itong tumubo muli ng tama. Naintindihan ni Cardo ang ibig sabihin ng kaibigan. Isang mahirap na desisyon. Mapapatawad mo pa ba ang anak mo? Tumingin si Romy sa kaibigan. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may bigat ng isang karagatan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagturo ng leksyon na hindi na niya kailanman malilimutan. Lumipas ang halos 1 linggo na parang 1 taon para kay Miguel. Araw-araw, ang kanyang umaga ay nagsisimula sa mga tawag mula sa mga bangko, mga supplier na naniningil at mga abogadong nagbabanta. Ang kumpanyang dati niyang ipinagmamalaki ay unti-unti nang nagiging abo sa kanyang mga kamay. Si Veronica naman ay naging anino na lang sa loob ng bahay. Hindi na lumalabas ng kwarto. Tila tinatakasan ang realidad ng kanilang pagbagsak. Pero sa bawat tawag at bawat banta, mas lalong tumitibay ang desisyon ni Miguel. Kailangan niyang mahanap ang kanyang ama. Sinimulan niya ang paghahanap. Tinawagan niya ang lahat ng kamag-anak nila sa Maynila. Ang sagot nila ay halos pare-pareho. Miguel, iho, pasensya na pero hindi namin alam. Wala siyang sinabi sa amin. Baka gusto lang mapag-isa. Bakit mo ba hinahanap? May problema ba kayo? Ang iba ay halatang nag-iiwas. Tila may bilin na huwag ituro kung nasaan si Romy. Naramdaman ni Miguel ang lamig ng kanilang pagtrato. Marahil ay alam na nila ang nangyari. Marahil ay matagal na nilang nakikita ang hindi niya nakita. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niya ang isang matandang kapatid ng kanyang ina, si Tia Puring, na nakatira sa Laguna. Matagal na silang hindi nagkikita, pero alam niyang malapit ito sa kanyang ama. Nanginginig ang kamay na idinayal niya ang numero. Hello? Sino to? Sagot ng isang mahinang boses sa kabilang linya. Tia Puring, si Miguel po ito, anak ni Romy. Isang sandali ng katahimikan. Miguel, napatawag ka, iho. Tia, tulungan niyo po ako. Kailangan ko pong mahanap si Papa. Alam ko pong galit siya, pero kailangan ko po siyang makausap. Nagmamakaawa po ako. Ang boses ni Miguel ay basag. Walang bahid ng pagiging aroganteng CEO, tanging ang tinig ng isang anak na nalulunod. Huminga ng malalim si Tia Puring. Alam mo, Miguel, matagal nang nasasaktan ng ama mo. Nakikita ko sa tuwing nagkikita kami, pero dinadala niya lang mag-isa. Siguro ito na ang paraan niya para ipaalam sa inyo ang bigat na dinadala niya. Alam ko po, Tia, at kasalanan ko po ang lahat. Hayaan niyo lang po akong itama ang mga mali ko. Marahil ay narinig ng matanda ang sinseridad sa kanyang boses. Hindi ko alam kung dapat ko itong gawin pero, sige, subukan mong magtanong sa San Felipe. May matalik siyang kaibigan doon noong kabataan nila. Si Ricardo Cardo de Leon. Baka sakaling alam niya. Parang isang sinag ng liwanag ang narinig ni Miguel. Salamat po, Tia. Maraming salamat po. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kahit hating gabi na,
Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Tumingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi na niya halos kilala. Payat, may malalalim na eye bags. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng desperasyon. Nagpaalam siya sa natutulog na si Emay. Hinalikan ito sa noo. Pagdaan niya sa sala, nakita niya si Veronica na nakaupo sa dilim. "Saan kang kapupunta?" tanong nito. "Hahanapin ko si Papa." Walang nang salitang namutawi sa pagitan nila. Tumango lang si Veronica. Sa mga mata nito, nakita ni Miguel ang pagtanggap. Pagtanggap sa kanilang pagkakamali. Ang biyahe papuntang San Felipe ay mahaba at tahimik. Sa bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan palayo sa Maynila, tila gumagaan ang pakiramdam ni Miguel. Iniwan niya ang bigat ng kasinungalingan sa syudad. Ang tanging dala niya ngayon ay ang bigat ng kanyang pagsisisi. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga alaala. Ang pagtuturo sa kanya ng ama kung paano magbisikleta. Ang pagpupuyat nito para lang matulungan siya sa kanyang mga proyekto. Ang mga ngiti nito na unti-unting nawala nang dumating ang yaman at si Veronica sa buhay niya. Madaling araw nang makarating siya sa San Felipe, ang hangin ay sariwa, ang paligid ay payapa. Ibang-iba sa magulo niyang mundo. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal na mangingisda. "Cardo de Leon po, kilala po ninyo?" "Ah, si Mang Cardo. Oo naman." Doon lang ang bahay niya sa may kanto, yung may mga halaman sa bakod. Nanginig ang mga tuhod ni Miguel habang papalapit sa bahay. Ito na. Mula sa kotse, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Nakaupo sa isang silyang tumba-tumba sa beranda ng isang maliit na bahay. Nakatanaw sa dagat. Payapa. Malayo. Ang kanyang ama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, ang bawat hakbang ay tila may sariling bigat. Bawat metro na nilalakad niya ay isang pag-amin sa kanyang pagkakasala. Naramdaman ni Rumi ang presensya niya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang galit sa mga mata ni Rumi. Walang gulat. Tanging isang malalim na kalungkutan, isang pagod na tila dala-dala na nito sa loob ng maraming taon. Si Miguel, ang makapangyarihang CEO, ang lalaking hindi marunong yumuko, ay nakatayo sa harap ng kanyang ama. Nanginginig ang buong katawan. Ang hangin mula sa dagat ay tila huminto sa pag-ihip. Ang tanging naririnig ni Romy ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ilang araw niyang inihanda ang sarili para sa sandaling ito, pero iba pa rin pala kapag nasa harap na niya ang anak na naging dahilan ng kanyang paglisan. Nakita niya ang pagbabago kay Miguel, ang pagpayat, ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ang pagkawala ng kayabangan na laging nakakabit dito. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi ang CEO ng Reyes Construction, kundi ang kanyang Miguel, ang batang minsang umiyak dahil nalaglag mula sa bisikleta. Hindi nagsalita si Romy. Hinintay niya ang susunod na galaw ng anak. Dahan-dahan, tila mabigat ang bawat hakbang. Lumapit si Miguel. Huminto ito ilang talampakan mula sa kinauupuan niya. Ang mga mata ng kanyang anak ay namumula at nag-uumpisa ng mamasa. "Pa!" Isang salita lang, pero bit-bit nito ang lahat ng bigat ng pagsisisi. At pagkatapos, sa harap mismo ng maliit na bahay sa tabi ng dagat, sa harap ng mga nagtatakang tingin ng ilang dumaraang mangingisda, ang makapangyarihang si Miguel Reyes ay dahan-dahang lumuhod sa buhanginan, tug. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na lumubog sa lupa ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan. Yumuko si Miguel, ang kanyang noo ay halos sumayad na sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at pagkatapos ay bumuhos ang mga hikbing, matagal na niyang kinimkim. "Papa, patawarin mo ako pa," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo,
Patawarin mo ako. Hindi kumibo si Romy. Hinayaan niyang ilabas ng anak ang lahat. Ang pagbagsak ng isang tao, minsan, ay kailangan para matuto itong tumayo ng tama. Isang pinto ang bumukas mula sa likuran nila. Lumabas si Veronica. Nanatili itong nakatayo sa tabi ng kotse, hindi makalapit. Ang kanyang mukha, na dati laging mayabang at matapobre, ay nakayuko na rin ngayon, puno ng kahihiyan. Nang medyo huminahon si Miguel, saka lang nagsalita si Romy. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit, pero bawat salita ay may bigat ng bato. Bakit ngayon lang, Miguel? Itinaas ni Miguel ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Hindi ko alam. Nabulag ako pa. Nabulag ako sa pera, sa posisyon. Hinayaan kong kainin ng sistema ang pagkatao ko. Hinayaan kong saktan ka ng asawa ko. Naging duwag ako pa. Isa akong duwag. Tumango si Romy. Oo, naging duwag ka. Walang pagkokonsola sa boses ni Romy. Ang sinasabi niya ay ang purong katotohanan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Miguel? Pagpapatuloy niya, nakatingin sa malayong karagatan. Hindi ang mga masasakit na salita ng asawa mo. Ang masakit ay ang pananahimik mo. Sa bawat insulto niya, ang katahimikan mo ang sumasaksak sa akin. Dahil ikaw ang anak ko. At sa pananahimik mo, para mo na ring sinabing sang-ayon ka sa kanya. Lalong napahagulgol si Miguel. Bawat salita ng ama ay isang hiwa sa kanyang puso. Tayo, sabi ni Romy. Tumayo ka dyan. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Ang mga paa ay tila nanghihina pa rin. Hindi ko kailangan ang pagluhod mo, Miguel. Hindi ko kailangan ang mga luha mo. Ang mga yan, madaling ibigay. Tumingin si Romy sa mga mata ng anak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang lalim ng sakit sa mga mata ng kanyang ama. Ang kailangan kong makita ay kung natuto ka na ba talaga. Kung handa ka nang harapin ang presyo ng mga pagkakamali ninyo. Napatingin si Romy sa gawin ni Veronica na lalong napayuko. Bumalik ang tingin niya kay Miguel. Ang paghingi ng tawad ay madali. Ang pagpapatunay na karapat-dapat kayo ay iba. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang huling hatol. Magkita tayo sa opisina ng abogado ko sa Lunes, sa Maynila. Tumalikod na si Romy, pahiwatig na tapos na ang usapan. Pero bago siya pumasok sa loob ng bahay, lumingon siyang muli. Isama mo ang asawa mo. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay mas tahimik kaysa sa pagpunta. Si Miguel ang nagmamaneho. Ang mga mata ay nakapokus sa daan, pero ang isip ay nasa mga salitang binitiwan ng kanyang ama. Si Veronica, sa kabilang banda, ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Dumating ang araw ng Lunes, isang araw na magdidikta ng kanilang kinabukasan. Pumasok sina Miguel at Veronica sa isang modernong gusali sa Makati. Ang opisina ni Attorney De Guzman, ang personal na abogado ni Romy, ay nasa pinakamataas na palapag. Ang bawat hakbang nila sa malambot na carpet ay tila isang martsa patungo sa kanilang sentensya. Naabutan nila si Romy na kalmadong nakaupo sa loob ng conference room, katabi si Attorney De Guzman. Ang kanyang ama ay nakasuot ng simpleng barong. Pero ang tindig nito ay may awtoridad na hindi pa nakikita ni Miguel dati. Maupo kayo, sabi ni Romy. Ang boses ay formal at walang emosyon. Naupo sila sa tapat, sa ilalim ng matalim na tingin ng kanilang kaharap. Nandito tayo para pag-usapan ang kinabukasan ng kumpanya at ng pamilya. Panimula ni Attorney De Guzman, binuklat ang isang folder na puno ng mga dokumento. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Veronica. Aayusin na niya. Ibabalik na niya sa dati ang lahat. Gaya ng alam na ninyo, pagpapatuloy ng abogado, ang Reyes Construction ay nakasalalay sa patent ng Quake-Proof Foundation Technology na pagmamay-ari ni Sir Romy. Dahil sa mga nangyari, lahat ng kontrata ng kumpanya ay nasa alanganin.
Tumingin ang abogado kay Miguel, pero handa si Sir Romy na iligtas ang kumpanya. Huminga ng maluwag si Miguel. Salamat pa. Gagawin ko po ang lahat para may kondisyon. Putol ni Atty. de Guzman. Natahimik si Miguel. Lahat ng atensyon ay napunta sa abogado na kumuha ng isang partikular na dokumento mula sa folder. Handa si Sir Romy na pirmahan ng isang kasunduan na magbibigay ng exclusive use license sa Reyes Construction para gamitin ang kanyang patent sa loob ng 50 taon. Ito ay magliligtas sa kumpanya mula sa pagbagsak at sa mga demanda. Ang mukha ni Veronica ay nagsimulang magliwanag. Ito na ang solusyon. Pero, dagdag ng abogado, ang salitang nagpabago sa lahat. Inilapag niya ang isang hiwalay na dokumento sa harap ni Miguel at Veronica, isang deed of transfer. Kapital nito ay ang paglipat ng titulo ng inyong bahay at lupa sa pangalan ng inyong anak, si Emay Reyes, sa ilalim ng isang trust fund. Napatanga si Veronica. Ano? Ang trust fund ay pangangasiwaan mismo ni Sir Romy hanggang sa umabot si Emay sa legal na edad. Paliwanag ng abogado, hindi pinapansin ang reaksyon ni Veronica. Ibig sabihin, ang bahay na tinitirhan ninyo ay hindi na magiging sa inyo. Ito ay pag-aari na ng inyong anak para masiguro ang kanyang kinabukasan. Ang pag-asa sa mukha ni Veronica ay napalitan ng gulat. Pagkatapos ay ng matinding galit. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig. Pagnanakaw ito. Hindi kami papayag. Bahay namin yon. Si Romy, na kanina patahimik, ay nagsalita sa wakas. Ang kanyang boses ay malamig. Bahay ninyo o bahay na itinayo mula sa perang hindi naman talaga sa inyo? Wala kang karapatan, sigaw ni Veronica. Ako ang walang karapatan, tanong ni Romy. Dahan-dahang tumayo. Ikaw, na nagtapon ng pagkain na pinaghirapan kong iluto? Ikaw, na sumigaw sa akin na hindi ako mabubuhay nang wala kayo? Sino sa atin ang walang karapatan, Veronica? Napaatras si Veronica sa tindi ng mga salita. Lumingon si Romy kay Miguel, na hanggang ngayon ay tuliro. Ikaw, Miguel, pumili ka, ang kayamanan at ang bahay na yan, o ang pagkakataong itama ang lahat at magsimulang muli bilang isang tunay na pamilya. Ito na ang pagsubok, ang huling pagsubok. Tiningnan ni Miguel si Veronica na umiiling-iling. Ang mga mata ay nagmamakaawa na huwag siyang pumayag. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ama na nakatayo ng tuwid, naghihintay sa kanyang desisyon. Sa isang iglap, lahat ay naging malinaw para kay Miguel. Ang bahay, ang pera, ang posisyon. Lahat ay walang halaga kung kapalit nito ay ang pagkasira ng kanilang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay may asawa, hindi niya sinunod ang gusto ni Veronica. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Tumahimik ka, Veronica. Mariin niyang sabi. Tama si Papa. Bumaling siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit meron ding determinasyon. Wala kaming karapatan sa bahay na yon. Matagal na dapat naming naunawaan yan. Kinuha niya ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Pumapayag po ako pa. At sa harap ng kanyang asawang hindi makapaniwala, sa harap ng kanyang amang tahimik na nagmamasid, at sa harap ng batas, nilagdaan ni Miguel Reyes ang papeles na mag-aalis sa kanila ng kanilang pinakamahal na ari-arian, ngunit magbabalik sa kanila ng isang bagay na mas mahalaga, ang pagkakataong maging buo muli. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha ni Romy ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Isang susi lang. Hindi ito susi ng kotse o ng safe. Ito ay ang susi sa gate ng bahay. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lamesa at itinulak palapit kay Miguel. Mga nangungupahan na lang kayo ngayon.
Sa bahay ng anak ninyo, sabi ni Romy. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Siguraduhin ninyong magiging mabuting halimbawa kayo sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaking bahay sa eksklusibong subdibisyon ay pareho pa rin sa labas. Ngunit sa loob, ang lahat ay nagbago. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa sigaw at pagmamataas, kundi sa amoy ng sinangag na niluluto mismo ni Veronica. Nagbawas siya ng mga kasambahay. Natuto siyang mamalengke at magbudget. Ang mga mamahaling damit sa kanyang aparador ay nabalot na sa plastic. Napalitan ng mga simpleng bestida. Hindi na siya ang reyna ng bahay. Isa na siyang ina na nag-aasikaso sa kanyang pamilya. Mahirap sa simula, puno ng reklamo, pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natatanggap ang kanyang bagong buhay. Si Miguel naman ay hindi na ang CEO na laging nasa eroplano o mamahaling restaurant. Ngayon, madalas siyang umuuwi ng maaga. Ang kanyang opisina ay hindi na kasing laki ng dati, pero ang kanyang trabaho ay mas may kabuluhan. Sa ilalim ng maingat na paggabay ni Romy, na bumalik para maging consultant ng kumpanya, natutunan ni Miguel ang bawat detalye ng negosyo, hindi mula sa itaas, kundi mula sa pundasyon. Madalas, makikita siyang suot ang isang hard hat, kasama ng mga karpintero at inhinyero sa construction site. Inaalam ang tunay na pulso ng kumpanyang akala niya ay kilala na niya. At si Romy? Bumalik siya para manirahan sa bahay na yon. Hindi na sa maliit na silid sa itaas na tila bodega, kundi sa master's bedroom na kusang loob na ibinigay sa kanya ni na Miguel at Veronica. Hindi na siya ang aninong naghahanda ng almusal. Ngayon, siya ang haligi. Siya ang unang kinokonsulta ni Miguel sa mga desisyon sa kumpanya. Siya ang tinatakbuhan ni Imay kapag may bago itong guhit. Isang hapon, naabutan ni Romy ang apo niyang si Imay sa hardin. Sinusubukang magtanim ng isang maliit na buto sa lupa. "Lolo, tinatanim ko po yung buto ng aatis na kinain ko," sabi ng bata. Ang mukha ay puno ng dumi. Ngumiti si Romy at lumuhod sa tabi ng apo. Kinuha niya ang maliit na piko at tinulungan itong hukayin ng lupa. "Magaling yan, apo. Pero alam mo ba, ang pagtatanim ay hindi lang basta paglalagay ng buto sa lupa. Po? Kailangan mo itong diligan araw-araw," paliwanag ni Romy habang inilalagay nila ang buto. "Kailangan mo itong alagaan. Siguraduhin may sikat ng araw at higit sa lahat, kailangan mo ng pasensya dahil hindi ito tutubo agad-agad." Pinanood sila mula sa bintana ni na Miguel at Veronica. Walang nagsasalita. Sa simpleng eksenang yon, nakita nila ang refleksyon ng kanilang pamilya. Isang buto na itinanim sa maling paraan, pero ngayon ay binibigyan ng pangalawang pagkakataong tumubo ng tama. Kinagabihan, ang hapagkainan na dating naging saksi sa masasakit na salita ay naging lugar ng katahimikan at pasasalamat. "Pa, tikman niyo po itong adobo. Ako po ang nagluto," alok ni Veronica. Inilalagay ang pinakamagandang parte ng manok sa plato ni Romy. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang bahid ng pagkasarkastiko. Kumuha si Romy at tinikman ito. Tumango siya. Masarap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica. Isang simpleng salita. Pero para sa kanya, iyon ay isang malaking bagay. Si Miguel naman ang nagsali ng tubig sa baso ng ama. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang kailangang sabihin. Sa tingin na yon, naroon ang pasasalamat, ang respeto, at ang pagmamahal na matagal nang nawala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sa hardin, tinabihan ni Miguel ang kanyang ama. "Pa, salamat po," sabi niya. "Salamat sa hindi pagsuko sa amin." Tumingin si Romy sa mga bituin. Ang pamilya ay parang isang bahay, anak. Minsan may mga parte nitong nasisira. May mga haliging humihina. Pwede mo itong iwanan at hayaang gumuho. O pwede mo itong ayusin, palakasin ang pundasyon,
at itayong muli. Pinili ko ang pangalawa. Inakbayan ni Miguel ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naghilom na. Ang tahanan na minsan ay naging kulungan, ay muling naging isang tunay na kanlungan. Hindi dahil sa ganda ng pintura o sa mamahaling muebles, kundi dahil itinayo itong muli sa pundasyon ng pagpapatawad, paggalang at pagmamahal. Ang katahimikan ng gabi ay binalot sila. Isang payapang katahimikan, hindi na nakabibingi. Ito ay katahimikan ng isang pamilyang natagpuan ng daan pabalik sa isa't isa. At dito nagtatapos ang makulay at puno ng aral na kwento ni Tata Romy at ng kanyang pamilya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Isang karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong nalungkot, nagalit at umasa. Naramdaman ko ang bawat patak ng luha ni Tata Romy, ang bigat ng pagsisisi ni Miguel, at ang unti-unting pagbabago ng kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang drama. Ito ay isang salamin ng maraming pamilyang Pilipino, isang paalala sa mga sakripisyo ng ating mga magulang na minsan ay ating nakakalimutan. Naway baunin ninyo ang mensahe na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay, kundi sa paggalang at pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Ito ay isang kwento tungkol sa dignidad, pagpapatawad, at ang katotohanang hinding-hindi pa huli ang lahat para magbago at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.